Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kapamilya, narito na naman tayo para pag-usapan ang pinakabagong mga kaganapan sa FPJ's Batang Quiapo. Hindi na natin ito patatagalin dahil matinding tensyon ang bumabalot sa ating mga eksena ngayong gabi. Magsimula tayo sa malaking anunsyo. Matapos ang matagumpay na talumpati ni Tanggol, ay opisyal na nga siyang ipinakilala ni Don Julio bilang tagapagmana ng mga Montenegro. Isang malaking desisyon ito na siguradong may dalang malaking pagbabago sa buhay ni Tanggol. Sa puntong ito, kitang-kita sa mukha niya ang pagkalito at bigat ng responsibilidad. Isang mundo na malayong malayo sa kinagisnan niyang buhay sa kalsada, habang masayang ipinakikilala ni Don Julio si Tanggol sa iba pang makapangyarihang pamilya. Isang pangalan ang kanyang binanggit, ang pamilya Guerrero. Ayon kay Don Julio, sila ang isa sa pinakamalakas nilang kakampi, ang pumoprotekta sa kanilang negosyo. Ngunit habang pinakikinggan ito ni Tanggol, hindi maikakaila ang halong kaba at pag-aalinlangan sa kanyang puso. Ngunit dito nagsimula ang isang hindi inaasahang pangyayari. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan ni Miguelito at Tanggol. Hindi pa man sila lubusang nagkakakilala, ramdam na nga ang init sa dugo sa pagitan nila. Ngunit imbis na palalain ang sitwasyon, lumapit si Miguelito kay Tanggol at inabot ang kanyang kamay. Isang kilos na nagbigay ng malaking tanong sa lahat. Tunay nga kayang sincero itong si Miguelito sa kanyang alok na pakikipagkaibigan kay Tanggol, o may mas malalim na dahilan sa likod ng kanyang galaw? Sa kabila ng kanilang hindi pagkakaintindihan, mas pinili ni Miguelito na unahin ang negosyo at koneksyon kaysa sa personal na hidwaan. Alam niyang mas magiging malakas ang kanilang pamilya kung sila ay magkakaisa. Pero ang tanong, ganito rin kaya ang pananaw ni Tanggol? Samantala, sa kabilang banda, habang ito'y nagaganap ay puspusan namang nagpaplano si Lucio para sa isang malaking transaksyon, ang unang pagsubok sa kakayahan ni Santino bilang kanyang kanang kamay. Pinagkatiwalaan ni Lucio si Santino sa isang delikadong misyon at patunay ng kanyang tiwala sa kakayahan ng binata. Sa takdang oras, nagtungo na ang grupo ni Santino sa isang madilim at mapanganib na lugar kung saan nila makakatagpo ang kanilang kliyente, si Inigo, isang makapangyarihang negosyante na may malawak na koneksyon sa black market. Sa pagdating ni Inigo, hindi niya itinago ang kanyang pagkagulat at pagtataka. Tahimik niyang ininspeksyon ang produkto, ang itinatawag nilang Red Chaser, isang bihirang uri ng produkto na karaniwang nanggagaling sa Hong Kong. Dito na nagsimula ang tensyon. Habang pinagmamasdan ni Inigo ang mga tauhan ni Santino, hindi siya mapakali. Isang matalim na tanong ang binitawan niya, saan ninyo nakuha ito? Napansin niyang wala namang in-check sa grupo ni Santino, kaya hindi niya maiwasang maghinala kung paanong napunta sa kanila ang isang produktong bihirang makita sa bansa. Sa puntong ito, tumindi ang iringan sa pagitan ng dalawang grupo. Tumaas ang tensyon, nagkagitgitan ng matindi, na tila naghihintay lang ng isang maling kilos upang sumabog ang sitwasyon, at sa isang iglap, bumunot ng baril ang magkabilang panig. Walang gustong magpatalo, walang gustong umatras. Handa silang lumaban para sa kanilang panig. Ngunit sa kasagsagan ng tensyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Biglang dumating ang mga pulis. Sa isang iglap, nagkaputukan. Walang takot na lumaban ang mga batang tondo. Pinatunayan nilang hindi sila basta-basta umuurong sa laban at tuloy-tuloy ang barilan. Walang gustong sumuko sa gitna ng putukan. Naghanap ng matatakasan sina Santino at ang kanyang grupo. Isang tauhan nila ang sumigaw, malapit na tayong maipit, wala na tayong mapagpipilian, kundi ang tumakas. Habang patuloy ang putukan, isang mas malaking tanong ang bumalot sa kwento. Sino sa dalawang grupo ang mahuhuli ng mga otoridad? At ang mas matinding tanong ngayon, totoo ba ang ipinakitang kabaitan ni Miguelito kay Tanggol? Baka ito ay isa lamang parte ng isang mas malalim na plano, isang patibong upang tuluyang mahulog si Tanggol at ang mga Montenegro sa kanilang bitag.
Ano ang mga susunod na mangyayari? Yan ang ating abangan sa mga susunod na episode ng FPJ's Batang Quiapo. At kung gusto nyo pang masundan ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video at i-turn on ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na episodes. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod at pagpalain tayong lahat, mga kapamilya.